Sa baybayin ng Mauban, isang bayan sa lalawigan ng Quezon, matagal nang nakakabit ang buhay ng mga tao sa dagat. Ang mga mangingisda ng Mauban ay may mahalagang papel sa buhay ng komunidad, at ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa mga alon ng dagat. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga tao ng Mauban ay nakasanayan ng mangisda bilang pangunahing kabuhayan. Ang dagat ng Mauban ay masagana at dito rin sila kumukuha ng pangkain sa araw-araw. Gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng panghuling kawayan at lambat, ang mga sinaunang mangingisda ay umaasa sa dagat para sa kanilang ikabubuhay. Buhay ng isang mangingisda ay tila mahirap sapagkat kinakailangan nilang harapin ang araw-araw na mga hamon ng dagat. Gamit lamang ang kanilang maliliit na bangka sa kanilang paglalayag, hinaharap nila ang mga kalubhaan ng karagatan upang makakuha sila ng pang-araw-araw na huli. Sa bayan ng Mauban, ang komunidad ng mga mangingisda ay mayroong pagkakaugnay sa kanilang paraan ng pamumuhay. Nakakabuo sila ng matibay na mga relasyon sa panlipunan sa pamamaraan ng pagkabahagi ng kanilang mga karanasan at mutual na suporta ng bawat isa. Fishing is good in Mauban, Quezon. In fact, it is a way of life for some residents here like Alvin and Mang Edgar. They've been switching fish for money for about 20 years now. Let's dive into their stories. Ano po name? Ako pala si Edgar Banyadera, taga dito po sa Mauban, Cadsayuro po. Ang trabaho ko po ay isang mangingisda. Ako po ay 20 years na po ang hanap buhay ko, ang pag-iisda. Di ba po noong mga unang ano pa lang po kayo nangingisda ay marami pong nahuhuli. Ano po yung sa tingin yung effect ng climate change kung bakit nagbabago yung kita or yung paraan po ninyo ng paghahanap buhay pang isda? Nung una naman maganda naman talaga ang pag-iisda dito. Kaso nga, pinasok na ng mga illegal na yung malalaking mga buli-buli. Yun, nahihirapan na yung maliliit na mga isda, yung mga namimiwas lang. Siyempre, hindi naman na ano ng tawag ito, hindi naman kami nakakasabay doon sa kanila dahil lambat naman ang gamit nila. Tapos, dapat doon nga sa malayo na Kaso, wala parang lang, legal na yung kanila dito pag lalambat nila. Hindi na pinapansin ko. Kapag po kasama-sama ang gatong panahon, paano po ang inyong hanap buhay? Maghahanap ng ibang trabaho dito sa labas, sa mga construction. Papa-araw, oo. Magkano po ang usually kinikita niyo pang isda kapag Di naman- maganda po ang panahon? Maski maganda pa naman panahon, wala ka din naman mahuhuli pagka hindi talaga araw ng aking panahon ng pagkain ng isda. Minsan may huli kang sa isang araw, makakahuli ka ng marami. Minsan isang linggo namang walang huli. Ganun. Ay, kapag po di ba, biwas lang po yung sa Oo. inyo. Ilang kilo po kayo naman. Maswerte ka na pag ikay naka 10 kilo. Yung normal na pag-iisda lang. Pagka-jackpot yun, nakakarami. Mga 50, 40, ganun. Jackpot na, pero napakadalang nun. Madalang. Gusto niyo rin po ba dito yung tinatawag natin na yung global warming? Yung sa tubig po ay umiinit or nagwa-warm po yung temperature na tapos konti na lang po yung Hindi naman po. Hindi naman konpa dito ng mga ganun. Wala pa. Ano po, noong unang best po kayo ng isda, ano ba po mga ikalawang taon niyo po? Di ba po marami po ang isda pa ninyo nahuli? Marami na po. Biwas talaga. Ano-ano lang talaga. Maganda naman talaga noon. Hindi pa po kayo nakapag-try man lambat dito. Meron din, nakapaglambat din. Maganda na rin man ang paglalambat. Kaso lang, panahon lang siya. Sa isang season. Ikon lang, mga 1 month ka lang maggaganon, hindi yung araw-araw.
Pwede niyo pong ikwento sa amin yung parang sunod-sunod po ng naging paggawa niya. Di ba po, umpisa pagkagising, ano po yung, paano po kayo nagpe-prepare sa paghuhuli, tapos hanggang sa paano po kayo nagla-lunch, umuwi po ba kayo, at saka sa pag-uwi po ninyo sa gabi, anong oras na po kayo napunta doon at nabalik? Dumalaw kami sa madaling araw. Anong oras? Sa mga alas 3, alas 4, mga ganun. Mga alas 4 ng madaling araw. Tapos naabot kami ng mga tanghali na kami makauwi. Minsan pagka magandang pangain ng isda, minsan yun, hindi na kami nakakain tanghalian. Hindi na nakakauwi. Siyempre, pagkakataon na yun. Minsan naman, naabutin ka naman ng maghapon, wala ka namang makauwi. Pipilitin mo talaga mag-ikot para Sa gabi. hindi, mga alas 4 ng hapon. Mga ganun. Kasi kapag gabi po ay mahirap. Sa gabi, may pag-iisda din, nasa gabi lang talaga. Iwas din. Oo, sa gabi lang yun. Hindi po kayo nangingilaw. Minsan nag-iilaw, mayroong mag-iilaw ka doon. Nakatry na po kayo. Nakatry na po kayo ng sisin. Oo, namamana. Namamana. Oo, mano-mano. Ano pong disadvantage ng pamamana? Bakit nag-stick po kayo sa pagkikilos? Yung pagpamana naman, di naman ganun kagandang kitaan doon. Parang minsan, parang malibre lang yung ulam mo. Yun lang, kaunti lang talaga. Hindi naman sasabihin mo magbebenta ka napakadalang mo ng kapagbenta. Parang pang ulam mo lang pag ganyan, mamamana ka lang. Nakapantay. Nito ang linggo po, nakarami linggo. Kaya din nung pampas pang buwan. Masama ang panahon. Masama ang panahon, di na makakakuno. Hindi po talaga yung nakakapag... Nakakalaw din naman, kaya nga lang, maipagsapalaran ka. Sobrang ano nyo. Kasi ang hindi mo nga maano niya, malakas ng dagat. Makakala mo, lalaot ka, may huli ka, wala kang makahuli. Di, lugi ka sa gasolina. Kaya ang gagawin mo lang, magpaparaw ka na lang dito sa labas. Sa Ay, baba. yung nahuhuli nyo na po pala lahat ay isda. Oo. O katulad nung sa paglalambat na may mga seafoods na iba. Ay, isda lang talaga. Ano pong isda ang usually? Mga bluefin, mga yellowfin, gano'n. Magkano pong bentahan nyo ng isda? Depende naman, pag ganitong malakas, malang isda. Naabot ng 200 plus. Minsan, nagti-300 pa nga eh. Pwede nyo pong sabihin din na yung kung ano po yung nagiging epekto sa inyo ng kapag lagi po yung masama pa rin. Kapag po lagi po ganyan, sobrang hangin po, hindi po kayo makaan. Wala kang pagiging may pamilya na talaga na katulad ko, may pamilya, tapos aasa ka diyan na ganyan, malakas. Wala tayong kakainin pagka gano'n. Apat ang ano ko. Nag-aaral po lahat. Oo. Ilang taon na po nga kayo? Ako? Opo. 48. 28. Oo. Opo, halos kalahating ano na po pala kayong Oo. buhay. Wala po kayong balak na mag-ship ng ibang ano? Yun, Stay na lang sa construction. yun nga, pagka walang construction ng namin dyan sa power plant, palit-palitan lang. So, Pag maganda ang kitaan sa dagat, edi lalaot para mas maganda, may jackpot sa dagat, may jackpot. Kano nga lang, edi hindi mo sigurado yung hanap mo. yun po kasing kung bakit ganito, based po ba sa inyong experience? Kung na-experience din po katulad ng iba. Noon po kasi ay mga unang ano, hindi naman po ganito kadalas lagi na masama ang panahon. Tapos minsan biglang init na init naman po. So, ngayon, makakuan talaga. Ngayon, Mas madalas ang malakas ang dagat. for lalo na ngayong taon. At sa mga susunod pa is, nararanasan na po natin yung tinatawag na climate change. Oo. Yung gawa po ng pollution na dulot ng tao. Ganyan. So, naapektuhan po ang weather condition. Bigla, mamaya po, sobrang init na, sobrang panas. Oo. Susunod naman, sobrang ganito naman. So, paano po, yun nga po yung ano niya kanina, naapektuhan ng pangingisda talaga kapag dito sa may tabing dagat. So, bilang ano na lang po, conclusion, sabihin niya na lang po dyan yung advantage naman po ng pangingisda sa pang-araw-araw. Yung pagandahang part pa sa ito ng pangingisda. Yun nga, maganda nga lang sa pag-iisda yung
may panahon na minsan makaka-jackpot ka. Siyempre, parang pwede ka magpahinga ng kuwan. Pwede mong ipahinga yung araw na nakarami ka na, hindi ka pwedeng bukas, lumakas. Hindi, meron kayong pang tostos dun sa pang-araw-araw na kuwan ninyo. Di ba na nasabi niya po yung side na mahirap po yung pangisda dahil sa panahon, tapos yung isa yung meron po kayong kaagaw, yung iba naman po yung mahina talaga. Ano po dun sa mga yun sa nabanggit niyo, yung pinakang struggle niyo o yung pinakang mahirap na part sa inyo sa panahon niyo? Yung sa tatlong yun. Yung talaga, yung mga kuwan, yung mga pinapap, mga illegal na yung malaking lambat na kuwan, dapat sa labas na talaga sila. Oo, talaga rin dyan sila. Hindi niyo po na ano sa government po, sa mga Hindi, tataka nga ako, meron namang mga, siyempre may mga bantay dagat naman ng walang mahuban, bakit nga hindi hinuhuli? O hindi man lang sawayin, palayuin. Nababayaan lang, sinasamantala na ng ganito, malakas ang dagat. Kasi hindi sila pwedeng puntahan, malakas ang dagat, hindi sila masisita. Pangalan ko ay Alvin Dehita. So ang aking mga magulang ay isang mangingisda dito sa bayan ng Mauban. So kami nakatira ay dito sa Barangay San Lorenzo. So yung aking ama, papa ko, siya yung madalas ay lumalaot at yun ang kanyang ikinabubuhay. Ano yung nakikita niyong effect ng climate change sa mga mangingisda ngayon? Well, actually, napakalaki ng effect ng climate change no. Na-observe ko, yung time kasi noon kapag ka namamalakaya o nangingisda si Papa, kahit sa malapit lang, marami siyang nahuhuling isda. Unlike ngayon, especially meron ditong planta. So yung waste nung planta na tubig, so madalas pumapatay dun sa mga corals na tinitira ng isda. So lumalayo yung pangingisda ng mga maubani. Kasi naalis din po yung mga isda dito. Oo, lumalayo na, nabubulabog. Habitat nila is Oo. nasisira. May time na yung iba, especially yung medyo may kapital, yung may pera, lumalaot na sila ng Pacific. Kasi likod ng Cagbalite Island, Pacific na open sea. So doon na sila nang lalakaya para makahuli sila ng mas marami. Pero yung kagaya ng papa ko na walang masyadong kapital, maliliit na mga bangkayro. So dito lang sila sa malapit. Bale, yung sa nakikita nyo sa panahon naman po, punta tayo sa weather condition, ganyan. Ano po yung kalakihan ng kaibahan nung panahon noon at saka ngayon sa pangingisda? So yun, nung kasing panahon noon, kahit malakas ang dagat, so may pagkakataon na pwede kang makahuli dito sa tabi, sa tabing pangpang. Meron kang mahuhuling mga isda na hindi naman siya totally yung pwede mong ibenta na sobrang dami. At least kahit pa paano yung pagkain ng pang araw-araw, pwede mo doon makuha. Kahit malapit lang. O kahit malapit lang. May time pa dito sa Mauban na minsan may mga dumadagsang mga isda. So, mura ang bilihin natin noon. Natatandaan ko, umaabot lang ng dati sobrang mura dito ng galunggong. 20 pesos hanggang 30 pesos ang isang kilo. Pero ngayon, sobrang mahal. Kasi nga sobrang layo na ng paglalakayan ng mga isda. Kaya isa rin sa nagiging factor kung bakit ang mahal na ng mga bilihin isda. Yung yung trivia niyo po kanina ni Bakit sa dahil po sa malakas na or masamang panahon. Ano po pwede po namin malaman yung more info about that? Well, actually, yun ay hindi na nawawala dito sa Mauban na syempre kawalan ng income ng mga Maubanin kahit masama ang panahon. At syempre, kailangan mag-provide para sa pamilya. May mga magulang na pinipilit nilang lumaot kahit masama ng panahon, kahit may warning ang Coast Guard na bawal bumiyahe, may gale warning, malalaki ang alon. So may time na may mga magulang, syempre, kailangan nilang buhayin yung pamilya nila, kumita ng pera sa pamamaraan ng pangingisda. Lumalaot pa rin sila. So nito lang nakaraan, merong isang mangingisda dito sa amin, sa Mauban. Pero siya ay taga doon sa isla sa Cagbalite. Hindi ko alam kung siya ay nangingisda o siya ay patawid na kailangan. So, nakita na lang yung bangka niya. Then, parang ilang linggo bago matagpuan yung katawan. So, namatay yung lalaki. So, hindi alam kung ano yung totoong dahilan kasi nga mag-isa lang. Solo lang yung... Tama ba ang panahon? Sobrang sama.
Possible siguro, nangingisda siya or somewhat may na-aksidente. Minsan kasi sobrang pagod mo minsan sa dagat, hindi mo na namamalayan yung sarili mo. So yun din ang nagiging apekto kapag risk talaga na kapag masama ang panahon. Yung ano naman, so yung next question ko po is, noong panahon, nung dati sa panahon ninyo, ay talagang aquaculture na tradisyon niyo lang po na pangisda dito is yung pagdidiwas. Ngayon po meron na pong mga kasama kayo na ibang modern equipments na ginagamit sa pangisda tulad ng minsan illegal pa. Ganyan. Ano po yung nagiging effect sa inyo sa mga gumagamit pa rin ng cultural equipment sa pangisda? Well, actually, marami pa rin sa Mauban na nangingisda ng traditional way. Especially yung mga tuwing gabi, kapag tawag sa amin term dito ay hibas o yung low tide. So dati kasi kahit marami gabi-gabi kang manghuli diyan sa gasangan o dun sa batuhan, marami kang mahuhuling pwede mong pangulam. So buhay ka na. Pero nung lumipas na, so nagkaroon ng mga panibagong equipment, since kalimitan sa mga maubanin ay walang kapital o sabihin natin limitado yung pinagkukunan ng salapi, hindi kami makabili ng mga kailangan na para makasabay sa kanila. So may mga pagkakataon yung mga malalaking pangisdaan, so meron silang malalaking lambat, so nauubos yung nandito sa malapit. Kaya yun, paglipas ng panahon, kakaunti na rin yung kinabubuhay ng mga mangingisda dito sa Mauban. Ano po yung gusto nyong ipayo dun sa mga nagiging primary factor kung bakit nagkakaroon ng climate change na para mahimok sila na halimbawa po, isang factor dun sa mga tao yung pagsusunog ng basura, ganyan. Tapos ang nagiging effect nun sa mga mangingisda. So ano po yung gusto niya sabihin sa kanila na risk ng ginagawa nila na dapat wag na iwasan na nila na nakakatulong sa climate change para mas lumaganap? Isa kasi sa major yung kalimitang nakaka-epekto sa mga mangingisda na kagaya ng mga magulang namin, kagaya ng mga taga rito sa Maubanin ng mga mangingisda. In terms ng climate change, yung sobrang dami kasi ng basura sa dagat. So yung mga basura sa dagat, so yung dumi na meron na ipuproduce ang mga taga dito sa Mauban, sa bayan, dyan sa Lanta. So yun yung kumbaga yung carbon na napoproduce. So napakalaking effect. So hindi lang doon sa mga pananim, kundi doon sa mga sa dagat. Kasi yung ingay sa dagat kapag umaandar yung planta, since dalawa yung planta ngayon ng Mauban, kapag umandar yun, so sobrang lakas ng vibration dun sa tubig. So yung mga maliliit na isda namamatay. So yung mga dumi na tinatapon nila sa dagat, yung mga liquid waste nila na tinatawag, yung mga ginagamit nilang chemicals na napupunta sa dagat. So napakalaking epekto nun. So namamatay yung mga corals na doon tumitira yung mga isda. So siguro kung dati merong nakakapag-alaga pa dito ng seaweeds, ngayon hindi na eh. So actually, Mahal na rin po pati yun ngayon. Oo. Dito kasi sa amin, sa Cagbalite dati, meron dyang farm ng seaweeds. Sa Cagbalite, dito sa Mauban. So nagpo-produce yung mga Cagbalite ng seaweeds. Pero sabi nila, nung nagkaroon na ng planta, so hindi na sila makabuhay ng seaweeds. So ibig sabihin, ang tubig sa Mauban ay so kapag madumi ang tubig, gawa ng mga basura na po-produce, so humihina yung kabuhayan ng mga mangingisda. Kawawa yung mga kagayang maliliit na mga isda. Siyempre walang kapital pambili ng mga pangunahing equipments, hindi ka makasabay dun sa mga mayaman, may mga kapital. So ayun, kaya ang buhay kapag gantong masama ang panahon, hahanap ka talaga ng either sa bukid, di kaya ay kung wala ka bukid, kung saan merong construction, ito ka extra. So mula sa Mauban, bumalik kami sa bayan ng Lukban, kung saan laganap din ang kabuhayan sa pangisda. Upang tuklasin pa ang epekto nito, binaybay namin ang daan patungo sa palengke ng bayan. Dito ay malalaman natin ang epekto nito sa usaping pangklima at pangkaragatan sa pamamagitan ng hanap buhay ng mga mamamayan sa likod ng mga paninda.
So, ilang taon na nga po kayo sa pagtitinda po ng isda or sa ganito po? 28. 28 o 29, parang 29 na dahil 1995 pa eh. 1990 po. Oo. So, matagal po. Tagal. So, yung sa tagal po ng panahon, 28 years po, di ba? Ano po yung mga na-encounter yung mga conflicts or difficulties sa pagbabago-bago po ng panahon? Ayun nga, okay. Kumbaga, pagka halimbawa at buwan ng November to yung February, ang isda medyo mahal dahil kakaunti ang nakukuha. Tapos pagka naman yung mga February to June, July, marami ang isda niya, medyo mura na ang isda. So, ano po yung mga alternative nyo po pag mahina po yung kita? Wala lang, tiyaga lang. Kumbaga, hindi naman lahat ng araw ay ganun ka ang isda namin. Ganun ayos lang naman. So, malaki po yung impact ng pagbabago rin po ng panahon. Ay, talagang napakalaki ng impact. Simula itong di ba nagka-pandemic. Yun ang laki ng aming dahil ang laking hina noon. Wala halos kaming kita. Naghina po siya ng pandemic. Mm-mm. Ano po ba? Tapos nitong naman, siguro mga isang taon yun dahil tagal na walang hindi kami pabiyahe at bawal. Yun ang aming laki ng pagbabagong wala kaming kita noon talaga. Sa huli rin po siguro. Oo. Ano ba? Tingin niyo yung factor din pag sa huli po, ano po yung epekto na dapat sa inyo pag kundi po yung tuligan? Ay, pagka ganong kaunti ang dahil dun sa dalahican ay bulungan. Wala, di pataasan ng bulong. Pagka ikay mababa ang bulong, hindi ka makakakuha ng isda. Ganon. Since di ba po, 1995, anong year po ba yung sa tingin niyo po yung pinaka-major changes po nung sa hanap buhay na ganito? Ay noon ay dati ay hindi ganito ang bilihan. Ay maganda ang bilihan nung una. Ay maganda ang bilihan. Tapos nito nang siyempre dumami ang nagtitinda sa labas. Yun ang mga kalaban talaga naming mga magtitinda. Dito naman ay kakaunti ang napasok pagka ganong marami diyan. So, Kaya kami ay tiyaga maghapon. So, good afternoon po. Next, ganito po kami para mag-interview about sa aquaculture and bakeries po. Related po siya sa buhay nyo ngayon, which is yung pagtitinda po na. Oo. So, ilang taon na po kayo nagtitinda? 15 years. Sa 15 years na po yan, ano po yung mga difficulties or conflicts na i-encounter nyo bukod sa pagbabago-bago po ng panahon? Na-encounter namin yung pag nawawala ang isda. Mas humihirap pag nababago ang panahon. Mga anong month po kayo? Ang month ay kalimitan ay December. Halos nawawala ang isda. Tsaka mas namahal pag ganun. Nagtataglamig ang isda kasi ay umiilalim ba pag ba malamig ang panahon. Kaya wala kasi nung nahuhuli. Kaya kalimitan ay December hanggang January. Walang isda kakaunti. Sa 15 years na po yun, ano po yung year na mas malaki po yung impact po dahil sa climate change, sa bagyo? Nitong nakaraang taon. Dahil sa pagkakasunod-sunod na bagyo. Ano po mga alternatives nyo pag Pag po ganun nagkakabagyo, halos hindi na po kami nakakapagtinda. Dahil wala nga po kaming makuwang isda, walang nalaot. Dahil sa bagyo. Opo nga. Wala po pati talagang nakukuha. Ang kalimitan na namin na di yung mga sa palaisdaan lang. Yung tulad ng tilapia. yung mga fish? Oo, yung mga pispan dahil kahit di ka lumaot ay meron naman sa sa mga fish pan na gano'n. Yung mga fish pan pa na alternative? Oo, yun ang pampalit namin. Tilapia at bangus gano'n. Ang aming pantinda.
So, kahit po ba mainit, malakas rin po yung titan or malakas po, madami po ba kayong naibenta? Ano po ang bilihan lang po kasi dito na mas maganda po ang bilihan pag may okasyon lang. Pero yung pong pang-araw-araw po ay wala, sakto lang din po. Sakto lang. Oo, mas madami po kasi ang lugi namin pag sa isda po. Mas marami po ang nalulugi kaysa yung tinutubo namin. Parang nababalik lang po yung Oo, ganun lang po. ay po ay nag-aangkat or Naangkat lang po ako. Dahil meron po kaming mga biyahero dito, di doon po kami nakuha. naangkat po. Oo, sa kanila. Opo. So, meaning to say, kahit po pala mahirap yung panahon or maganda, hindi rin po ganun kaganda yung benta. Opo. Season na lang, ano po. Opo, seasonal po talaga. Ang isda po talagang seasonal. Da. Opo. Ang dalang mabili lang po talaga dito. Karne, manok, ganun. Opo. Yun lang po talaga ang pang araw-araw na pang ano nila. Pero ang isda ay madalang po nilang madalang nilang bilhin. Kaya po kami seasonal lang. Pag lang may okasyon. Po. Pag lang po may okasyon lang talaga kami nabibilan. Lalo na po siguro nung pandemic or nung pag may yung mga Oo. mahirap po yung Oo. Doon kami nahihirapan pag nagkabagyo. Walang maitinda.